Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device nito guys ay parang Vivo Y15 ito guys, no? So ito guys yung likod niya guys. Yan. So Vivo Y15 ito guys kasi nga tatlo dito guys yung camera niya guys, no? So triple camera guys. So parang yung Vivo Y11 guys ay dalawa guys, no? So magkamukha kasi guys yung likod guys ng Vivo Y11 tsaka yung parang yung Vivo Y15 na ito guys, no? Yan. So pinagkaiba lang dito parang triple camera guys yung Vivo Y15 guys. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay dati guys ay nagagamit lang ito siya guys, no, kapag naka-charge siya guys, no. Yan. So ang ginawa guys ng owner nito guys ay pina-repair nila guys yung battery nito guys. At 1 month lang nila nagamit guys ay ganito na nangyari guys. So nawalan siya guys ng power guys, no. So try natin guys i-charge. Yan. So subukan natin guys kung anong lumalabas guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay kumikislap guys yung charging logo niya guys, no. Yan. So pina-repair nila ito guys at 1 month lang nila nagamit at ganito na yung nangyari guys. Yan. So lumabas guys yung charging logo niya. Yan. So wait natin guys, no, kapag maglabas guys yung percentage siya guys, no, or mag-charge siya guys. So wala guys, no. So parang nawalan siya guys ng power guys, no. Yan. So ito guys yung issue guys ng phone device nito guys, no. So kapag paanda rin natin guys. So hindi siya magpa-power guys, no, kapag paanda rin natin guys. Yan. So wala siya guys, no. Yan. So lumabas guys yung logo niya guys, pero hindi siya tumuloy guys. Yan. So ito guys yung issue guys ng phone device nito guys. So ang gagawin natin dito guys ay try natin guys buksan ito. Check natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So subukan natin guys, gawa natin ito guys ng paraan guys, no. So galing na rin ito guys sa technician guys at pinapacheck sa atin guys. So ngayon guys ay try na natin igawa nito guys ng paraan guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys, no. So para mabuksan natin guys yung unit nito guys ay una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung SIM tray nito guys, no. So wait lang guys, hindi ko makita guys yung pangbukas natin. So saan yung pambukas natin? So ito na lang guys yung pambukas natin. So tanggalin muna natin guys yung SIM tray nito guys, no, para ma-check natin guys yung charging board guys ng phone device nito guys, no, para mabuksan natin ito guys. So dito guys, dahil ito guys ay Vivo Y15 guys, ay pwede ito yung maka-direct dito guys sa cover nito guys, no, para matanggal natin or mabuksan natin guys yung phone device nito guys. So dito guys pwede ko yung gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys, no. So sa akin dito guys gagamit lang ako dito yung guys ng subukan natin magamit dito guys ng kuko guys, no. Yan. So may click guys yung kuko guys at gagamit tayo dito guys ng pang-opening tools natin guys, no. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan tayo dito guys, no, kasi meron kasi siya ditong IPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. So kapag ito guys ay naputol guys ay possible guys na ma-disable guys yung fingerprint sensor guys ng phone device nito guys, no. So kapag naputol ay hindi na ito gagana guys. Yan. So makita nyo dito guys ay wala na siya ditong shell guys, no, or metal shell dito. May lock kasi yan dito guys sa mga Vivo Y15, Vivo Y11 guys. Yan. So dito guys ay wala na. So ibig sabihin nito guys ay nabuksan na ito guys, no, at hindi na ibalik guys yung lock nito guys. Yan. So tanggalin natin ito guys yung IPC connector na ito guys, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Yan. So ito guys yung loob guys ng Vivo Y15 guys, no. Yan. So dito guys ay kulang na guys ng volts.
So, butas na rin yung selyado. So, na-prepare na ito guys, no? So, ang gagawin natin, check natin guys yung motherboard nito guys. So, tanggalin natin muna guys lahat guys ng mga bolts nito. So, ayan siya guys, no? So, sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung cover niya guys, no? Dahil natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys. Yan. So, tanggalin natin guys yung cover guys lang sa board nito guys, no? Or yung charging board nito guys. So, dito kasi guys ay magtitest rin tayo. So, subukan natin guys, no? Kung meron siya ditong 5 volts guys. So, para matest natin yan guys, ay gagamit tayo mamaya guys ng digital multimeter natin. Yan. So, dito guys, ang gagawin natin dito guys, una natin gagawin dito ay tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery nito guys, no? Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So, tanggalin natin guys yung PC connector guys ng battery nito guys. So, ito guys yung una nating tatanggalin. Yan. So, kapag natanggalan natin yan siya guys, so, ang gagawin natin dito guys, ay titest natin muna ito guys yung motherboard nito guys, no? So, unahin natin nito guys, titest. So, subukan natin, hanapin natin dito guys kung meron siyang shorted guys, no? Kung bakit ganun guys yung nangyari guys sa phone device nito guys. So, para matest natin yan guys ay mag-continue team muna tayo. So, subukan natin guys yung positive dito. So, ito guys yung negative guys, no? At ito guys yung positive guys. Ito. Yan. So, nakita natin guys yung positive niya. At maglipat tayo dito guys sa diode mode guys, no? So, diode mode muna tayo guys. So, ito guys yung positive niya. Yan. So, balik na rin natin guys, no? Diode mode tayo. So, ito guys yung ground niya. Ito yung ground niya. At dito guys yung positive niya guys, no? Yan. So, dapat magre-reading ito guys ng 0.4, 0.3 guys, no? Yan. So, meron namang reading guys yung motherboard nito guys, no? So, hindi naman siya, ano guys, hindi naman siya shorted or hindi naman siya full shorted guys, no? Yan. So, makita nyo kasi guys ay normal naman yung reading niya guys, no? So, 0.4, 0.3. So, ibig sabihin guys ay goods guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no? So, safe na ito guys yung phone device nito guys. So, wala siyang tama guys sa motherboard guys, no? So, ngayon guys, ang gagawin naman natin guys ay subukan natin guys. Balik natin. Subukan natin guys, no? Kapag mag-normal siya guys. So, ayan siya guys, no? So, lumabas guys yung charging logo niya guys. Yan. So, ang problema lang guys ay ganito lang nangyayari guys, no? Yan. So, kumikisap-kisap lang siya guys. So, wala naman siya guys, no? Ibig sabihin guys, so check natin dito guys yung sa board nito guys, no? So, tanggalin natin ulit guys yung FPC connector guys ng battery nito guys. So, dito guys ay subukan natin dito guys. Mag-test tayo dito guys sa charging board niya guys. So, para matest natin ito guys, ay gagamit tayo dito guys ng digital multimeter pa rin natin guys, no? So, gagamit tayo dito guys ng direct current voltage guys, no? So, DC tayo dito guys. So, DC tayo. Yan. So, subukan natin guys, no? So, dapat guys, merong itong reading guys na 4.9 guys, no? Or 4.8 guys, or 5 volts guys, no? Yan. So, wala siyang reading guys. Ay, hindi pa pala naka-charge guys yung ano natin. So, salpakan muna natin. Yan. So, dito guys, kailangan makatest tayo dito guys ng 4.9 guys, no? Or 4.8 or 5 volts guys, no? So, dapat guys, meron tayong ma-reading dito guys na 5 volts guys, no? Or 4.9. Yan. So, normal naman guys yung reading niya guys, no? So, 4.9 guys. So, ibig sabihin nito guys ay
goods guys yung charging board nito guys, no. So walang problema guys yung charging board nito guys. So balik natin. So test natin ito guys kung merong 5 volts guys yung motherboard niya. So okay naman guys yung ano niya guys, no, yung motherboard niya guys. Ayan, so meron naman yung pumapasok guys. So maliban na lang dito guys battery niya guys, no. So tanggalin natin ulit ito. So titest natin ito guys yung battery nito guys. So subukan natin. So titest natin guys yung battery niya guys, no. So ayan siya guys, no. So ayan guys yung reading niya guys, no. So ayan guys yung reading niya guys, no. Yan. So possible nito guys ay yung tama nito guys yung battery niya guys, no. So walang reading guys yung battery niya. So tanggalin muna natin ito guys yung power flex nito guys, no. Yan. So natin dito guys ay tanggalin natin guys yung battery nito guys. So check natin guys yung BMS nito guys, no, kasi nga base guys sa digital multimeter natin guys ay wala siyang reading guys, no. Meron siyang reading guys pero hindi siya normal guys. So wala siyang reading guys na 3.8 ganyan, mga 3.7. So bubuksan natin guys yung BMS nito guys. So check natin guys yung fuse resistor nito guys. Yan. So kung makita nyo guys yung fuse resistor nito guys ay na jumper ito guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, na jumper siya guys, pero ang problema lang dito guys ay naputol ito guys, no. So bumigay guys yung jumper guys ng unang gumawa guys ng phone device nito guys, no. Yan. So meron na siyang jumper dito guys. Yan kung makita nyo guys. Meron siyang jumper. Ang problema lang ay naputol guys yung jumper nito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay try natin ito guys, jumperin natin. So i-repair natin ito guys. So dapat guys ay mag-react nito guys yung battery nito guys, no. So pagkatapos niyan guys ay titest natin ulit guys yung battery niya. Subukan natin guys kung meron tayong makuha guys na voltage guys, no. So para ma-jumper natin guys ay mag-inject tayo dito guys ng flux natin guys, no. So ayusin natin guys yung jumper na ito guys. Yan. So naputol kasi guys yung jumper dito guys, no. So subukan natin ito guys, ipag-connect natin ito. Yan. So kung makita nyo guys ay na-jumper natin ulit ito guys, no. So sunod natin gagawin dito guys ay test natin ulit guys, no. So test natin ulit guys. So linisan lang natin guys. So ayan siya guys, no. So dapat guys meron na itong reading guys. Yan. So test natin ulit guys. So ayan na siya guys, no. So meron na siyang 3.7 guys na reading guys. Yan. So bumalik na guys yung reading niya guys na 3.7 or 3.8 guys. Yan. So meron na siyang reading guys, no. So yung ginawa natin dito guys ay inayos lang natin guys yung jumper dito guys ng gumawa nito guys ng battery nito guys, no. Yan. So subukan natin. So balik natin guys yung EPC connector guys ng power flex niya. Yan. Sunod natin guys ay balik natin guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no. Yan. So dapat dito guys ay mag-response na rin ito guys, no. So subukan natin guys, i-charge natin. So dapat guys ay mag-normal na ito guys, no.
So, subukan natin kung ganun pa rin. So, wala pa rin siya guys, no? So, tanggalin natin ulit ito guys. So, subukan natin ulit guys. So, sarado natin ito guys, no? Natatanggal kasi guys yung face connector guys ng charger niya guys, no? Yan. So, dating guys, subukan natin guys ulit guys i-charge guys, no? Subukan natin kung mabuhay natin. Yan. So, lumabas na rin guys yung charging logo niya guys, no? So, dapat guys ay magtuloy nito guys. Yan. So, kung makita niyo guys ay nagtuloy na siya guys, no? Meron na siyang battery status guys. So, ang gagawin natin, subukan natin pandarin natin. So, kanina guys, pag pinandar natin guys ay hindi siya magandar guys, no? Or hindi siya magtuloy. So, ngayon guys, ang gagawin natin, pandarin natin. Yan. So, lumabas na guys yung logo niya guys, no? Yan. So, possible guys na na-fix natin guys yung issue guys ng phone device nito guys, no? So, ang nangyari lang dito guys ay yung unang gumawa ng battery nito guys ay naputol guys yung jumper niya guys, no? So, yung ginawa natin, inayos natin guys yung jumper niya at ito na yung guys, no? Nag-successful guys yung pag-open guys ng phone device nito guys, no? So, subukan natin guys. Subukan natin. Tanggalin natin guys yung charger niya kapag hindi siya mamatay guys, no? So, dapat guys ay hindi siya mamatay guys, no? Kasi guys, kapag tinanggal natin guys yung charger nito, tapos namatay ito guys, so possible guys na meron pa rin tama guys yung phone device nito guys. So, ayan siya guys, no? So, ngayon guys, ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung charger nito guys, no? So, meron pala siya guys, ano guys, no? 34% guys. Yan. So, big sabihin nito guys, merong karga guys yung battery nito. Yan. So, dapat guys, hindi siya mamatay guys, no? Kapag tinanggal natin guys yung charger nito guys. Yan. So, hindi siya namatay guys, no? So, ibig sabihin guys ay back to normal na guys yung phone device nito guys, no? Yan. So, okay na ito guys. Yan. So, hindi tayo pwede makadial kasi nga, ano? Yan. So, try natin. Yan. So, okay na siya guys. Hindi na siya namatay. So, ibig sabihin guys ay na-fix natin guys yung issue guys ng phone device nito guys, no? Yan. So, ganoon lang guys, no? Kung paano nyo guys matest guys yung phone device nyo guys. So, test nyo guys yung motherboard nya. Mag-diode mode kayo. Tapos, check nyo guys yung voltahe nya. At yung voltahe dito guys sa charging port nya guys, no? Yan. So, kapag wala dito guys sa motherboard, tsaka dito guys sa charging board or dito guys sa subboard, ay possible guys nang dito guys sa battery niya guys, no? Yan. So, ngayon guys ay nabuhay na natin guys yung phone device nito guys. Yan. So, ganoon lang guys, no? So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.